mga kapuso celebrity na hanap na ang kanilang kapares. Going strong ang 7-year relationship ng real-to-real couple na sina Barbie Fortesa at Jack Roberto. Napag-uusapan na nga ba ang kasal ng 6 years in a relationship na sina Ruru Madrid at Bianca Umali? At ang bida ng pinakabagong serye ng Kapuso Network na Shining Inheritance, Kylie Alcantara. Nahanap na nga ba ang kapares ng kanyang puso sa basketball star na si Kobe Paras? Well! Kung kapares lang naman din ang pag-uusapan, hindi papakabog ang mag-asawang Isaac at Sarah. Ang paborito kasi ng mga Pinoy na beef pares, ipinares sa iba't ibang international dishes. Sana all may kapares! Mga kapuso, may mga pagkain tayong titikman. Kailangan ko lang daw hulaan kung ano ang pangalan ng pagkain na ito at kung saang bansa ito galing. Pero ang mga international dishes na ito may twist dahil lahat sila ay mayroong beef pares. Ayan, ano pa hinihintay natin? Tikman na natin! Kailangan hulaan ko kung saan galing bansa. Paano hindi ako nag-travel sa bansang yun? Mexico ba to? Quesadilla! Sobra siyang flavorful. Ang sarap talaga. Hindi ka magkakamali ng bansang sasabihin mo. Masyado kayong tiwalang nakapag-travel ako sa lahat ng bansang to. No? Mediterranean, kebab, shawarma! Kasi kung saan may maraming mga bansa may shawarma, Israel, Jordan, Egypt, yan, Middle East. Okay, ito naman. Ako, para siyang tinapay, parang puto. Familiar sa akin to Ay, diba ay Thailand, Taiwan, Hong Kong, Macau, China! Bao! Ayun na naman yung beef pares. Oh, yun. Oh, kitang-kita nyo naman yung beef pares. Ang lutong. Iya, huwag ka malaglag. Sarap. Nauna ba kinilig? Ang sarap. China, Taiwan. China. Madalas din sineserve sa mga Chinese restaurant yan. Crispy noodle. Feeling ko lang nag-around the world ako doon sa mga pagkain na tinikman ko. At parang mas masarap pa nga siya doon sa mga pagkain na tikman natin doon sa ibang mga napuntahan nating bansa. In short, ay talagang tumama yung combination ng beef pares doon sa mga pagkain na sa ibang bansa na nilagyan natin itong nung twist with the beef pares. Wait, there's more! Mayroon din silang nasi goreng pares mula Indonesia, Korean pares from Korea, at cheese pares panini na galing Italy. Sa ngayon, aabot na sa 20 ang pares fusion dishes na ibinebenta sa restaurant na ito. Ang nakaisip na ipares ang pares sa mga pagkain ng ibang bansa, ang chef na si Isaac. 17 years ng chef si Isaac hanggang nitong nakaraang taon matapos ang mahabang panahon ng pagiging empleyado, natupad ang pangarap na magkaroon ng sariling restaurant. Well, very happy talaga syempre na yun nga, ikaw na yung boss eh. Yung item na gusto mong ilagay dyan, ikaw masusunod. Ito yung lasa niyan, ito yung ingredients na gagamitin ko, ito yung kalalabasan niyan, ito yung message ko para sa customer ko. Napaparating ko na kung ano talaga yung luto ko. Ngayon ipapakita ko kung paano magluto ng specialty namin na beef pares. So gumagamit kami ng premium beef or beef belly or beef short plate. Hihiwain ng malalaki ang karne ng baka para hindi ito madurog kapag pinakuluan. Ngayon pakukuluan natin siya ng 4 na oras sa tubig na may toyo at saka beef bouillon.
So after 4 hours na pagpapakulo, hahanguin na natin yung beef. Kapag malambot na, saka hihiwain ng mas maliliit ang karne. Sunod na gagawin ang sauce ng pares. So ito yung pinagkuluan natin kanina nung beef belly. So tatanggalan muna natin siya ng beef oil para hindi masyadong masebo yung sauce natin. Ilalagay ang bawang, sibuyas, paminta, star anise at asukal na segunda. Kapag tama na ang lasa, saka papaluputin gamit ang cornstarch. So ngayon ihahalo na natin yung meat dun sa sauce natin. So ready na ang inyong beef pares ng Moonlight Over Pares. Ayan mga kapusot, ito titikman naman natin ang OG, original pares, beef pares. Kasama natin si Chef Isaac. Ayan, siya ho ang nasa likod ng mga masasarap na pagkain na tinikman ko kanina. Ito yung kanyang original na pares. Wow, sa presentation pa lang talagang kakaiba doon sa mga pares na nakikita natin, ha? Yun nga. Masarap nga. Ang pares ni Chef Isaac, walang masyadong sabaw. Hindi po siya yung soupy na ano. So it's asado style na ano po. Pero mapakalasa naman. Kaya hindi mo na kailangan na magkaroon ng sabaw. So bakit nyo naisipan na yung pares nyo, yung beef pares, isinama mo doon sa iba-ibang pagkain na galing naman sa ibang bansa? Ang beef pares po kasi is one of my favorite comfort food. So, ginamit ko po yung influence ko sa pagiging chef sa mga iba't ibang cuisines na natutunan ko all throughout the years. And inisip ko saan babagay yung beef pares. Okay naman yung ano siya, yung beef niya malambot talaga, tapos yung sauce niya is saktong tamis, hindi siya yung overpowering. Lasang beef pares. Okay siya. Bago nagkaroon ng sariling restaurant, nagbenta muna online ng mga frozen na ulam sina Isaac at Sarah. Nung nag-pandemic, natakot na syempre, so kinailangan na mag-resign para dito na lang kami sa bahay mag-work. So, napag-desisyon na namin na mag-start kami nung frozen na tubs. And that time kasi nauso yung mga delivery na, kaya yung frozen parang para sa amin perfect siya na gawin kasi nga hindi na nila kailangan magluto, iinitin na lang nila sa bahay. Gamit ang 50,000 pesos na puhunan, nagbenta sila ng mga specialty ni Isaac gaya ng beef pares, caldereta, kare-kare at kalyos. Naging maganda raw ang negosyo dahil bukod sa gamay na ni Isaac ang mga niluluto, nakatulong din na dating digital marketing manager si Sarah na siyang humawak ng marketing ng kanilang produkto. Makalipas nga ang 3 taon na pagbebenta online, sa wakas, nakapagtayo na sila ng sariling restaurant at ang napili nilang pwesto sa harapan mismo ng bahay ni na Isaac. Ever since, gusto niya talaga magtayo ng business, pero ang concern niya talaga is the rent. Kasi every time na naghahanap, nag-i-inquire, medyo matataas talaga yung rent. So, nung nakita na yung opportunity nitong space, so bakit hindi na lang gastusan, tapos paayos, and then start from there. Ang restaurant na ito, produkto raw ng maraming taong karanasan at kasanayan. Well, lahat naman ng chef nagdaan sa sa matinding training and talagang very hostile ang kusina. Pero yun na nga, natuto ako doon eh. Ito yung oras na ilabas ko na lahat ng natutunan ko dun sa mga pinagtrabahuan ko. Ngayon, kumikita na raw sila ng 5 digits kada linggo. If you're going to open a restaurant, kailangan malawak yung pag-iisip mo. So, you have to use your imagination in creating dishes. Kailangan, tuloy-tuloy ka lang. Push lang ng push. Kasi maraming problema talagang dadaan. Pero magiging leksyon yon at saka yun yung magpapalakas sa inyo. Ang matagal ng pangarap ni Chef Isaac natupad na. Katulad niya, hindi malayong matupad din ang pangarap niya mga kapuso. Basta't may kapares na